Bigyan ko muna kayo ng magandang kwento, pampaganang kwento para sa ating sambayan ng Pilipino na matagal na hong nag-aantabay kung talaga bang totoo o hindi itong tinatawag na Marcos World. Alam po ninyo, lumutang na po yung taong ito na nagtataglay po ng sinasabing pinakamayaman. Pinakamayaman ho na tao ngayon sa buong mundo. Matatandaan ho ninyo, nitong nakalipas lamang ho na buwan ng Hunyo ng taong kasalukuyan, ito pong si Tesla CEO, Elon Musk. Siya yung kinikilalang number 1 world's richest person. Kasi sinasabi ho dati, ito yung nagtataglay ho ng kayabanang aabot po sa 239 na bilyong dolyar. Ganyan ho kalaki yung pera nitong si Elon Musk. $239 billion. Pero nahigitan pa nito at naugusan yung dating pinakamayaman sa buong mundo. Na si French luxury goods magnate Bernard Arnault. Pero yung kanilang yaman, nagmistulang parang barya lang daw ho eh. Sa taglay po ng isang kayamanan, ng isang kababayan nating Pilipino. Filipino po ito ha. Filipino citizen. Yon hong may taglay ng perang ang dating parang barya lang yung pera ho ni Elon Musk at yung pera nitong si French luxury goods magnate Bernard Arnault. Yung mga pera nila ang naging dating ho, barya lang. Sino itong Filipino citizen na yan? Aba, ang kanya pong bank assets, itong Filipino citizen na yan, $250 billion. Yan ho yung pera ng Pilipino na yan. At ito pong simpleng personalidad na binabanggit ho natin, aba, nito lamang hong nakalipas na panahon ng pandemya. Doon ho lamang niya nalaman na siya ho, nagtataglay ng nakalululang halaga na cash bank accounts, deposits at metric tons na mga gintong nakadeposito sa mga bangko sa iba't ibang bansa. Nakaharap po ito ng ilang mga piling-piling media pala eh. Itong si Attorney Elijio Katangay Ocampo. Ayan. Dagdagan pa natin ang kwento. Nagtataglay ito ng $97 trillion at 48,000 metric tons ng mga golds na nakalagak po sa kulang-kulang 800 bangko. Ngayon ng mga bangkong yan, nasa iba't ibang 170 mga bansa. Ganun o karami. 170 mga bansa, yung mga bangkong kinalalagyan ng mga perang yan. Isang Pilipino ho yan, isang Pilipino. Kababayan ho natin. Isang Pinoy, isang abogado. Senior citizen na rin. Senior citizen na rin. At itong si Atty. Ocampo na kababayan po natin, ultimo ho bayan o bansang Thailand. Ang bansang Thailand, kinilala ho siya bilang wealthiest man in the world. Dahil sa pagtataglay nito ng nakalululang halaga ng bank deposit dyan po sa bansang yan, sa Thailand. At dito naman sa kanyang ginawang pagbisita, dito po sa Vietnam maging sa China, para malaman din doon naman at alamin niya kung yung mga bank deposits din doon. Alam mo ba ninyong yung mga bank officials doon sa mga bansang yan, yung China at Vietnam, hindi ho sila makapaniwala sapagkat 12 taon na raw ho nilang hinahanap yung tao na yan. Hinahanap yung bank depositor na ang pangalan ay Elijio Katangay Ocampo. Bank depositor ho ng bangko ng Vietnam at China. 12 taon na nilang hinahanap. At nung ito'y biglang nagpakita, nagulat ho sila sapagkat buhay pa pala yung bank depositor na yan na nagmamay-ari ho ng ganyang kalaking halaga. At dito nga ho sa ginawang paglantad nitong si Ginoong Ocampo sa mga opisyal ng bangko, talagang hindi ho nila sukat akalain na buhay pa yung matagal na nilang pinaghahanap na depositor na yan, na ang bank assets ay nag-i-interest po ng 4% kada taon. Ilang taon na ho yan? 30 taon, mahigit na siguro. 4% lang ng mga assets na yan taon-taon, yun lang ang withdrawin mo. Huwag mo nang withdrawin yung principal kasi baka maapektuhan yung mga bansa pinagdepositohan eh. Diba? Pagka winidraw mo yung pera doon, talagang bagsak ang ekonomiya niyan. Maapektuhan, sayo mo sa gusto. Yung 4% na lang pwede na. Diba? Ilang taon naman yung 4% na yan.
O kung 30 taon yan, hindi ganun katagal. Iiwanan mo yung principal. Interest lang ang gamitin mo. Alam niyo ba ninyo yung gold bullion? Yung gold bullion sa certificates. Nagkakahalaga po ng $743 trillion. Nakalaga ko yan sa Dubai Islamic Bank. Kanino nakapangalan? Doon pa rin sa kababayan nating si Atty. Ocampo. Na kanyang pangalan po ay Eligio. Sa Latin word, ibig sabihin, chosen one. So parang, eto na yung parang merong divine intervention dito. Kasi merong chosen one na tinatawag At ikinuwento pa ho niya na 19 anyos pa lang siya, way back 1969. Mas matanda siya kay Bongbong Mga panahon sarang si President Bongbong 12 anyos lang Boy siya. Isa siyang boy sa palasyo ng Malacanang ng yumaong Ferdinand Edelin Marcos the Senior. Ayan. Hindi ho niya sukat akalain na pinagdaanan siya ng malaking halaga. Nasa kanya po ibinigay. Nasa kanya po ibinigay yung malaking halaga. Hindi niya akalain. Nasa yung pagmamanahan ng Pangulong Marcos noong mga panahon na yun. At kailan lang ho niya nalaman yan, nitong huli na. Ultimo pamilya po ng mga Marcoses. Hindi agad ito nalaman. Siguro ngayon nag-aalaman na yung mga property na yan ipinangalan dito sa certain Atty. Eligio Carandang Ocampo. Nandun ho nakapangalan. Kasi nga hindi ka pwedeng magpanggap na pupuntahan mo yung bangko, magpapakilala ka para withdrawin, para i-claim. Abay, madedemanda ka. Malalagay ka sa alanganin. Pero ito, sinasabing nasa kanya po yung mga lehitimong papel, nasa kanya yung mga lehitimong password, nasa kanya yung pagkakakilanlan at hindi pwedeng ilihim at magpanggap lang. At ang sabi, meron ng ilang mga nakarating ho dyan sa Central Bank na ilang gintot na pera galing ho sa ilang mga bangko sa labas ng bansa. Ongoing o tuloy-tuloy yung prosesong ginagawa ko sa ngayon at ito daw po ay sa kapakinabangan po ng sambayan ng Pilipino. Alam niyo yung sakasakali man kasi ang naging plano pala ng dating Pangulong Ferdinand Edelin Marcos, yung anumang kayamanan nandun ho na itago, yung 70%, 70% babalik ho sa taong bayan. Yung isang 20% merong pinaglaanan na paggagamitan din sa ikabubuti ng ating sambayan ng Pilipino. At yung 10% lamang ng suma total ng kayamanang yan, yun lamang ang mapupunta sa pamilya Marcos. Yun ho yun. At ako naman naniniwala na sa mga susunod na araw pa rin, magiging tampulang po ito ng usapan, radyo man, telebisyon, maging sa mga pahayagan, pag-uusapan na po ito. At pilit aalamin kung sino yung Atty. Ocampo na yan na nagsasabing nagtataglay ho ng kayamanan na yan, ng ginto na yan at ng mga cash na yan, $2 trillion. Pantakin mo yan. Ayan ay pag-uusapan sigurado. At siya naman nakahandang hindigan na siya yung pinakamayamang tao ngayon sa buong mundo. Isang Pilipino. Isang kababayan ho natin, Atty. Eligio Carandang Ocampo.